Miss Daniela Nacharg-Limacasa from Education Society. Ngayon ay nag-aaral ng Education, Bachelor of Secondary Education, major in Filipino dito sa Westwood College. Ako po si Jetro Joel Dayua, 19 years old po. Saka ang course ko po ngayon ng BSBA po. Ako po pala si Marnelly Tupusin po. Nasa BSBA 1A. Hi, my name is Jamila Kailinam Serbanya, 19 from Business Administration. Original school ko dati is Cavite State University Main Campus. Doon nagsimula yung pagiging erect ko. May mga na-encounter na mga problema. Financial, yung problema sa professor, problema sa bahay. Kaya naging erect ako. Pumunta ako dito sa Westwood. So, nagsimula ang journey ko bilang estudyante. Wala nang binigyan ako ng inspirasyon ng friend ko. So, nag-umpisa siya last year. So, naging first year ako sa Cavite State University sa main campus. And then, nung first sem, bumagsak agad ako sa accountancy. Since merong required na grade even sa minor and major. And then, lumipat ako. And then, nag-shift din ng course sa Cavite West Point College. Nag-shift ako as a business admin. Last year, I think, nagplano na ako mag-aral kasi gusto ko na ulit mag-aral para rin po may napupuntahan yung kinikita ko sa trabaho. May times na parang bumabagsak ka na lang. Kasi alam niyo yan, alam natin yung mga college student, mas nakakapagod magbiyahe kaysa mag-aral. Mahirap kasi habang nagtatrabaho ako tapos nag-aaral ka, pinagsasabay mo sila. So, kailangan mo na ng time management habang ginagawa yon. For me, since may pinapasukan ako sa second year, yung pakikipagkapwa ako kasi hindi naman ako sanay na makikipag-usap na lang bigla-bigla. Although may kilala ko, mahirap pa rin kasi sila may band na and then ako bago pa lang. So, mahirap mag-adjust. Malungkot kasi sila pupunta na sila sa student teacher. Ako dito pa rin. Nung una kong enroll dito, nahiya kasi yung kasabayan mo first year tapos ikaw sa sarili mo erect, hindi mo talaga, nahiya ka talaga. Yung pagod, tapos yung kulang yung tulog. Ang schedule ko sa McDo, ayun nga yung trabaho ko. Minsan, meron akong pang umaga na pasok, pero hindi na pasok sa gabi, graveyard. Tas yun, tuwing mapasok ko, kailangan ko pumasok ulit mamayang gabi. So, ang tulog ko minsan 3 hours ako. 3 hours lang kaya 2 hours, minsan wala rin tulog. Tapos kinabukasan, papasok naman ako sa school. Tapos 7 a.m. to 7 p.m., edi magbabawi ako ng tulog. Tapos kinabukasan, pumasok ulit ako sa trabaho. Yun yung pinakamahirap na part na pinagdadaanan ko. Yes, always. Kasi kahit ibigay mo yung lahat ng effort mo, lagi na lang for me, lagi ako nadi-disappoint. Parang feel ko, hindi pa rin yun yung the best. Oo. Kasi feeling ko parang nag-iisa lang ako sa mundo na lahat na lang ng binagsak na sa akin ng langit at lupa. Kasi kumbaga hindi ko kinakaya. Sa una, sa pamilya ko, kasi my mom is a teacher kasi, kaya academic pressure din sa magulang. So, what if hindi ako makapagtapo? Sino yung what if? Alam mo, sa totoo lang talaga, nung unang napagdesisyonan ko yan, nung una yung nanay ko, promise. Ang sabi ba naman ang tanda-tanda mo na mag-aaral ka pa. O diba? Ang sabi nung ex-husband ko, na wala akong patutungan sa buhay. Struggle ko yung being a gay. Kasi being a gay, ang hirap kasi talaga pag iba. Sa family ko, iba ako kumilong, sa bahay, sa school, school mga kilos babae,
yun yung hirap sa situation ko ngayon, yung pagiging mahal kasi natatakot ako ma-judge. Kinatatakutan ko, basta yung yung bibigay ako tapos hindi ko mapagtapos yung mga anak ko. Nung first sem ng first year, nahiya talaga ako kasi first sem pa lang, like, bumagsak ka na agad sa accountancy. Nagkaroon ako ng 2.25 sa major sub namin, which is yung cost accounting. So, hiyang-hiya talaga ako, lalo na sa parents ko, kasi parang nakaka-disappoint talaga. Marami kang struggle eh. Pero problema sa sarili, sa pamilya, pati sa trabaho, minsan may mga problema din na marating. Pero hindi ko siya masyadong ma-open up kasi nga minsan yung iba, forbidden, hindi ko siya masabi. Like, wala rin akong sasabihan kasi minsan ako lang mag-isa. Ako lang din mag-isa sa buhay. Si mama nasa malayo rin. Mga once a week lang kami mag-usap through video call pa. Tapos nagkikita lang kami once a month. Kaya wala akong masabihan na minsan ng problema. Minsan kasi mas pipiliin mong magtrabaho saka after nyo mag-aaral ka kaya di mo makasama yung magulang. Pinaka-moment na bumagsak ako, yung 15 years akong nagtiis na para lang maging buo ang family ko. Pero talagang hindi ko na kinaya kasi syempre tao lang naman ako. May kahinaan din. Kasi parang punong-puno ako ng pangarap. Naniniwala ako na challenge ng ito para sa akin. So, makakatungtong din ako o makakatapos din ako as a regular student. Pagpatuloy mo lang yan, galingan mo pa. Kasi alam mong hindi lang yan yung kaya mong gawin. Mas may higit mo pa yung ginagawa mo ngayon. Sana, ka na, like, sana proud ka sa sarili mo and narating mo na lahat ng gusto mong mangyari para sa'yo. Basta madami kang pera, yun ganun. Sa future self ko, basta tuloy lang ang laban. Andyan si Lord, kaya mo yan. Nakayanan nga ng iba, bakit ikaw kaya mo yan? Yun lang.